Jinwoo magpapanggap na minor upang makapasok sa loob ng A-rank dungeon at Mr. Wang balak na magiganti sa nakakayang pagkatalo niya sa tatay ni Jinwoo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 64 up to chapter 65 at kung bago ka lamang at mahilig ka sa solo leveling ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Let's go! Ang mga hunter daw ang tagapagtanggol ng mga tao mula sa mga halimaw at ang Hunter Association naman daw ang umahandle sa mga hunter. Kaya daw ng chairman na maging parte si Jinwoo ng Hunter Association at sa isip ni Jinwoo ay inooperan daw siya ng chairman ng kapangyarihan. Ano raw ang dahilan ng chairman upang alokin siya ng ganung bagay? At sagot ng chairman na sa oras daw na mapunta si Jinwoo sa isa sa mga 5 major guilds ay magigiba na ang balanse ng kapangyarihan na tiyak daw na magdudulot ng kaguluhan sa inaharap. Hindi raw kayang kontrolin ng government ang mga hunter kung kaya't doon na raw pumapasok ang kanilang organization at hindi lamang daw mga halimaw ang dapat ituring na halimaw ng mga tao dahil kahit ang mga hunter daw ay maihahalin tulad dito kung kaya tanong ng chairman kung ano na raw ba ang sagot ni Jinwoo sa kanyang inaalok. Sa isip ni Jinwoo na hindi raw masama ang offer ng chairman at maraming mga ordinaryong tao ang nagiging matagumpay dahil sa tulong ng chairman sapagkat malaki ang impluwensya nito sa bansa. Bukod pa raw doon ay sadyang malakas pa raw ang matanda na masasabi niyang pantay lamang sila ng kalakasan at ang opportunity daw ngayon ay sadyang napakaganda. Sa isip naman ng chairman na nagsisilbing kalaban ng 5 major guilds ang Hunter Association at kailangan ng bansa ang kanilang organization. Bukod pa raw doon ay matanda na siya at konti na lamang ang oras na natitira kung kaya't kailangan niya ng tagapagmana. Humingi ng sorry si Jinwoo na kinagulat ng matanda at naisip nito na sa huli daw pala ay mas mahalaga pa rin ang pera sa ating bida. Subalit sinabi ni Jinwoo na gusto niya ang pakikipaglaban na kinagulat muli ng chairman. Ang ibig sabihin daw ba ni Jinwoo ay kumalaban ng mga halimaw, tanong ng chairman, at sa isip ng bida na tanging E-rank or D-rank na dungeon lamang ang nire-raid ng association na ang ibig sabihin ay hindi na siya makakapagpa-level up pa kapag sumali siya sa Hunter Association. Napapabilang daw si Jinwoo sa dungeon at hindi naman makapaniwala ang chairman sapagkat nakikita niya na seryoso ang ating bida at hindi na raw niya matandaan pa ang huling pangyayari na tumibok ang kanyang puso dahil sa sobrang kasabikan. Mukhang nabading ata si chairman. Kung mas bata lamang daw siya ng 10 taon ay maaari pa niyang makasama si Jinwoo sa pakikipaglaban at sinabi ng bida na kailangan niya nang umuwi sa bahay dahil nag-iisa lamang ang kanyang kapatid doon. Habang papaalis ay sinabi ni Jinwoo na may matalas daw na mata si Mr. Woo sapagkat hindi raw siya ang tumalo sa mga halimaw sa double dungeon kung kaya tanong ni Mr. Woo na kung sino daw kaya talaga. Inakala daw ng chairman noon na kayang pabalikin ng mga healer ang kabataan ng isang tao, subalit nagkamali siya sa bagay na yun dahil kahit ang pinakamagaling na healer ay hindi kayang pabatayin ng isang matanda. Patuloy daw na lumalakas ang 5 major guilds na kasing lakas na din ng military sa kanilang bansa at sa oras daw na mawala na ng kapangyarihan ng Hunter Association ay maaaring magwala ang mga ito na para bang mga galit na aso. Lagi raw naiisip ng chairman na kailangan niyang ipakita sa iba ang kanyang kapangyarihan upang hindi maliti ng kanilang organization, subalit mukhang nagkakamali daw siya roon at naisip na ang isang hunter ay napapabilang sa dungeon. Bakantayin daw ni Mr. Woo ang kanyang schedule pero sagot ni Mr. Woo na may meeting para bang chairman sa mga ministro pero sagot muli ng chairman na wala daw siyang ganang kausapin ng mga walang kwentang matatanda na yun at bakit daw hindi raw sila mag-inom ni Mr. Woo. Okay lamang daw ba sa chairman kung hindi siya gaano kalakas uminom, sagot ni Mr. Woo at naisip muli ng chairman na nagawa ni Jinwoo na pabilisin ang kanyang puso dahil sa sobrang excitement at mukhang nababading talaga si chairman. Sumunod ay pinakitang si Mr. Wang ay madaling nabugbog ng tatay ni Jinwoo at sa kanyang paggising ay makikita nating marami ang pasa sa kanyang katawan at napupuno ng bandage. So hindi raw pala panaginip ang nangyari sa isip ni Mr. Wang at ano raw ang kailangan ng director sa isang talo ng katulad niya. Naghintay raw siya upang magtanong ng personal kay Mr. Wang, tugon ng director sapagkat sigurado raw ba itong si Il-1 na isang halimaw pero sagot ni Mr. Wang na sinasabi raw ba ng director na umatake siya ng isang tao. Pinakita ng director ang CCTV footage sa pinangyarihan ng laban sapagkat wala pa daw siyang nakikitang halimaw na sinubukang magligtas ng mga tao kung kaya't masasabi pa raw bang halimaw ito ni Mr. Wang. Sagot muli ni Mr. Wang na sa kabilang banda ay nakakita na raw ba ang director ng tao na nanggaling sa dungeon kung kaya't walang duda raw na isang halimaw ang tatay ni Jinwoo. Sa oras daw na gumaling si Mr. Wang ay dumaan daw ito sa bureau para sa mga papel na kailangan nitong i-fill out at tanong ni Mr. Wang na ano na raw ba ang nangyari kay Il-1 at tugon muli ng director na nawala daw ito pagkayari ng laban pero sinusubukan daw nila itong tuntunin pero hindi sila sigurado kung kaya ba nila itong hulihin. Nakakahiyang pagkatalo daw ang kanyang naranasan at naalala ang sinabi ng tatay ni Jinwoo na wag daw siyang tutungtong sa Korea para sa kanyang kapakanan sapagkat hindi
hindi raw nito makikita ang kapayapaan kahit sa kamatayan. Nang maalala niya ito ay nanggigil na naman si Mr. Wang at sino raw ba ito para siya ay takutin, kung kaya't dahil alam niya na kung saan pupunta si Ilwan ay kailangan niya ng mga artifacts galing sa guild upang mahuli ito, at sa oras daw na siya ay gumaling na ay pagpipira-pirasuhin niya raw ang tatay ni Jinwoo. Ang Hunter Auction Market ay isang market kung saan makakakita ka dito ng iba't ibang kagamitan at libo-libong hunter sa Korea ang gumagamit nito upang magkaroon ng magandang equipment na maaaring magligtas ng kanilang buhay. Kadalasan ang E at D rank hunter ay hindi kayang bumili ng equipment dahil sa laki ng halaga na kailangan, at ang lahat daw ng equipment na gamit ng mga hunter ay nababalutan ng magic, kung kaya't kahit ang lumang tignan na espada na gamit ng isang D rank ay pangmayaman na ang halaga. Ang mga C rank naman daw na tiyak na malaki ang kinikita ay kayang-kayang bumili ng kagamitan na magpoprotekta sa kanila, at hindi na raw nakakagulat kung millions or billions ang halaga ng isang equipment na gamit ng mga high-ranking hunters. Akala daw ni Jinwoo ay nakaipon na siya ng sapat na pera, subalit hindi niya raw kayang bilhin ang gamit na kanyang kailangan. Malaki daw ang tsansa na may makakalaban siyang gumagamit ng apoy sa upper floor, kung kaya't kailangan niya ng equipment na kayang tumagal sa apoy. Wala daw kasing nababagay na gamit sa kanyang shop at maaari na lamang daw niyang gawin na ibenta ang pulang orb upang magkaroon ng artifacts. Kahit ang best artifacts daw ay kaya lamang pataasin ng strength na hanggang 30%, subalit ang pulang orb na meron siya ay kayang doblihin ng magic ng isang nilalang at tiyak daw na malaki ang halaga nito. Ang problema daw sa pagbenta nito ay kailangan niyang ipaalam sa iba kung paano niya ito nakuha, at kung makita daw ng iba na ang isang E-rank hunter ay nagbenta ng isang powerful item ay tiyak daw na pag-uusapan siya ng mga ito. Kung meron lamang daw siyang record na pumasok sa isang A-rank dungeon ay maaaring mabawasan ang pagsuspecha ng iba sa kanya, subalit isa lamang siyang E-rank na hindi kailangan ng mga hunter na nasa higher ranking raid, pero bigla niyang nakita sa website na may naghahanap ng lower rank hunter upang maisama sa isang raid. Pinakita ni Mr. Wu ang files ni Jinwoo at sinabing kino-consider daw ito bilang pinakamahinang E-rank hunter sa lahat, at nakasaad daw sa papeles ang lahat ng record nito. Maaari daw kayang false ranker si Jinwoo, pero sagot ni Mr. Wu na ayon sa mga nakasama nito ay sigurado raw siyang hindi false ranker ang bida, at wikang muli ng chairman na may possibility din daw na ang reawakening ni Jinwoo bilang S-rank hunter ay hindi lamang nangyari kamakailan. Kung totoo man daw ito ay hindi hahayaan ni Jinwoo na mamatay ang kanyang mga kasama sa double dungeon noon, at wikang muli ng chairman na lagi daw nasasaktan si Jinwoo sa bawat raid na kanyang nasasalihan. Hindi raw kasi makapag-quit si Jinwoo dahil sa mga gastusin na kanyang kailangan, at wika ng chairman na bihira daw makita ang katulad ni Jinwoo dahil pagkatapos daw mawala ang tatay nito ay siya na ang nag-alaga sa kanyang kapatid at nanay. Pag-alaman daw ni Mr. Wu na si Jinwoo ay kasama sa isang raid na pinamumunuan ng Hunters Guild, na siya ding kinagulat ng chairman dahil maaari daw kayang mas interesado pa rin si Jinwoo sa pera na inalok sa kanya ng Hunter Guild. Subalit nanlaki muli ang kanyang mata sa sinabi ni Mr. Wu na si Jinwoo ay kasama sa mining team at hindi sa strike team, at ano raw kaya ang iniisip ni Jinwoo upang sumali bilang isang taga-mina. Sumunod ay pinakitang si Jinwoo ay kasama sa raid na gagawin ng Hunters Guild at tinanong kung meron ba siyang karanasan bilang miner, pero sagot niya ay wala daw dahil isa siyang fighter. Wag daw kabahan si Jinwoo dahil marami naman daw siyang katulad, at sa isip nito na ang high ranking dungeon ay malaki kung kaya tinahati-hati ang trabaho ng bawat hunter. May tinatawag daw na strike team para sa pakikipaglaban, at nandito rin ang mining team para sa pagmimina. Idagdag pa natin ang holding team para sa paghahakot ng bangkay ng mga halimaw. Hindi raw gumagana ang electricity sa loob ng dungeon, kung kaya't kailangang bumalik ng mga hunter sa makalumang pamamaraan, at kahit daw ang piko na kanyang hawak ay nababalutan ng magic. Gusto raw makita ni Jinwoo kung ano ang itsura ng isang A-rank dungeon, kung kaya't masaya daw siyang pumunta sa raid, at sa loob nga ng dungeon ay masasabi talaga nating malaki ito kung ikukumpara sa iba. Wika ni Mr. Choi na medyo matatagalan daw sila sa pag-raid ng dungeon, pero kung patatagalin daw nila ito ay makaka-apekto ito sa schedule ng kabilang team. Mapapansin nating malaki ang halimaw sa loob ng A-rank dungeon, at sinabi ni Mr. Choi na ayaw niya ng maliwanag na paligid, pero sa paggamit niya ng kanyang apoy ay mapapansin natin ang matinding liwanag nga sa paligid, at lumabas ang napakalaking apoy na papunta sa mga halimaw na tiyak talagang susunog sa kanila. Sunod-sunod na pagsabog ang nangyari sa atake ni Mr. Choi, at ang kanyang apoy ay patuloy na dumadaloy sa loob ng dungeon, at pagkatapos ay sinabing maganda na raw ang tank hunter dahil isang bagyo ng apoy ang papalapit sa kanila. Hinarang ng mga hunter ang kanilang shield upang sanggahin ang apoy na bumalik sa kanila, at sinabi ng S-rank hunter na pinigilan niya daw ang kanyang lakas upang hindi matusta ang mga halimaw, at sa malamang daw ay napatay na ang mga halimaw na malapit sa kanila. Namamanga pa rin daw ang dalawa sa power na meron si Mr. Choi kahit ilang
beses na nila itong nakikita at sinabi ni Mr. Choi na hayaan daw siyang gabayan si Chae dahil nagtataglay ito ng sensitive na pangamoy. Gaano pa raw kaya katagal matatapos sila Mr. Choi sa pagpatay ng mga halimaw, tanong ng head miner, at sagot ng isang lalaki na maghintay lamang daw ang mga ito para na din sa kanilang kapakanan. Bumalik na sila Mr. Choi galing sa loob ng dungeon at naisip ni Jinwoo na ito raw pala ang mga miyembro ng pinakamagaling na strike team, at nang makita niya si Mr. Choi ay agad naman itong yumuko upang hindi siya makilala, at hindi kalaunan ay lumabas na din ang Vice President ng Hunters Guild na si Chae na isang S-rank hunter. Makikita kaya si Jinwoo ni Mr. Choi at may masama kayang mangyayari sa loob ng dungeon na ito? So magkita-kita na lamang tayo sa susunod at hanggang dito na lamang. Goodbye! Sa mga taong naghahanap ng ready-to-print na anime calendar, pwedeng nyo nang i-avail ang aking ginawa na solo leveling calendar or One Piece calendar, and take note, one-time purchase lamang ito kung saan pwede nyo na itong i-print ng unlimited at pwede nyo na din gawing negosyo. Tumatanggap din ako ng customized design ng anime or character na iyong tipo, kaya naman mag-comment lamang sa may gusto or i-PM ako sa aking Telegram account at Hensi09. Thank you very much!